For today's video mga ka-farmers ay napaka-importante po nang i-share ko sa inyo ngayon dahil related po ito sa panahon ngayon na ang init po talaga mga ka-farmers at may posibilidad po na ang ating mga fatteners ay magaan tuwing ganito ang panahon mga ka-farmers. Pero bago po tayo magsimula, para sa ating mga ka-farmers dyan na baguhan pa po sa ating channel, huwag niyo lamang po kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. So ngayon mga ka-farmers, naisipan ko itong i-share sa inyo ngayon dahil dito sa amin mga ka-farmers, sobrang init po. In fact, yun yung sa mga paaralan dito mga ka-farmers, morning na lang po mag-operate dahil po sa init ng panahon. So kung affected po tayong mga tao sa init ng panahon mga ka-farmers, how much more po ang ating mga hayop, lalo na po itong mga baboy mga ka-farmers na very sensitive po sa init. Ang ating mga fatteners mga ka-farmers ay meron po yung posibilidad na magiging magaan kapag mainit po ang panahon. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Ito kasing init mga ka-farmers, pwede yang papasok sa ating kulungan. Lalo na po yung mga kulungan mga ka-farmers na merong mga tabil or merong mga sakulin at yung mga close talaga na kulungan mga ka-farmers, so hindi na po siya magiging well ventilated para sa ating mga baboy. So dyan na po papasok yung problema mga ka-farmers dahil hindi po makalabas-pasok ang hangin. So hindi na magiging presko yung pangatawan ng ating mga baboy mga ka-farmers. At kung magiging init po ang kanilang pangatawan, isa po yan sa rason na mawawalan sila ng gana kumain. That's why marami po tayong mga ka-farmers ngayon na nagtatanong ano ba daw yung pwedeng gawin nila kasi yung mga baboy nila hindi kumakain or nawala ng gana kumain. So isa po sa rason dyan mga ka-farmers ay itong init. Ito kasing mga baboy para silang may instinct mga ka-farmers. Kapag kumakain kasi sila itong feeds, mag-produce po yan ng init sa kanilang katawan. Parang meron silang instinct na kung kakain tayo ng maraming feeds, magiging mainit po ang ating katawan. So, ang gagawin nila, kaunti lang po yung i-intake nila na feeds. Naturally kasi mga ka-farmers, meron namang mga instinct yung mga hayop kung paano magiging comfortable yung kanilang pangangatawan. So, yan po ang isa sa rason na dahil sa init mga ka-farmers, merong takot yung mga baboy na kapag marami din yung kinakain nila na feeds, mag-produce yan ng init sa kanilang katawan. So, ayaw po nila ng ganyan mga ka-farmers. At ikalawa po, kapag mainit po ang panahon mga ka-farmers, isa po yan sa rason na magkakasakit ang ating mga alaga. Itong mga baboy, wala silang sweat gland, meaning hindi po sila pinapawisan mga ka-farmers. So, mahirap po talaga kapag hindi sila napapawisan, hindi po makalabas ang init sa kanilang katawan mga ka-farmers. So, isa po yan sa rason na magkakasakit ang ating mga alaga kapag hindi po malakas ang kanilang resistensya. Alam nyo na kapag magkakasakit ang baboy mga ka-farmers, kahit na isang araw lang po yan, lalo na po kung hindi kumakain, malaki na po yung mababawas niyan sa timbang. How much more kung talagang magkakasakit ito mga ka-farmers at hindi natin maagapan agad, may posibilidad po talaga na mamamatay sila. Lugi na po tayo sa ating puhunan kapag mangyayari po yan mga ka-farmers. Yung mga ganitong baboy na nasa loob ng kulungan, so at least meron silang bubong mga ka-farmers, hindi po sila direct na makontakt sa sunlight. Pero yung problem natin, kasi mababa lang po yung bubong mga ka-farmers, so posible pa rin na papasok yung init ng araw dito sa loob ng kulungan. Kasi yero pa ang ginagamit natin mga ka-farmers. That's why merong mga piggeries ngayon na yung ginagamit nila ay goma. I think somewhere in Mindanao mga ka-farmers, guma po yung ginagamit nila na pang roofing kasi hindi daw po yun mainit. Pero tulad dito sa atin na yero mga ka-farmers,
mainit po talaga. Kaya ang ginagawa namin ngayon, isa po talaga yan sa rason mga ka-farmers na hindi namin nilagyan ng maraming tabil itong babuyan namin para at least makapasok lang po yung hangin at magiging presko lang po yung pangangatawan ng aming mga baboy. Dapat nyo rin gawin mga ka-farmers, before po kayo magsimula ng babuyan, dapat yung kulungan ninyo ay hindi po magsiksikan ang mga baboy sa loob. Kapag magsiksikan na yan mga ka-farmers at mainit po ang panahon, dyan na po papasok yung ammonia. Kapag yung ammonia, ang ammonia mga ka-farmers ay galing po yan sa dumi ng ating mga baboy. So yan po ang baho. So kapag merong ammonia at hindi ito makalabas mga ka-farmers, masama po ito sa kalusugan ng ating mga alaga. So isa din yan sa rason na magkakasakit po sila. So babalik po ang lahat mga ka-farmers sa katawan ng ating mga alaga. So before po tayo magsisimula ng babuyan mga ka-farmers, dapat po na meron tayong allocated space na 1.5 meters para sa isang baboy. So kung hindi man maaabot ng 1.5 meters mga ka-farmers, so at least meron pong space yung mga baboy natin kapag lumalaki na sila. Iwasan po natin na magsiksikan sila mga ka-farmers. Tulad nila dito, 3 na lang po sila at ganito na po sila kalaki mga ka-farmers. At least hindi pa po sila overcrowded. At dito naman sa kabilang kulungan natin, ang problema din dito mga ka-farmers ay malaki din yung kulungan at isa lang po yung baboy. So dapat iwasan din natin ang ganito mga ka-farmers na masyadong malaki po yung kulungan at isa lang po yung baboy. Kasi ang mangyayari nito, galaw siya ng galaw, galaw doon, galaw dito. So maapektuhan po yung growth or pagbigat ng ating mga baboy mga ka-farmers. Pero ito kasi siya mga ka-farmers, pang fiesta ni Papa. So kailangan i-separate natin siya kasi iba yung expenses niya mga ka-farmers kaysa dito sa mga pang negosyo natin. So, yan po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers. Huwag po kayong mag-alaga ng baboy na posibleng magsiksikan po sa isang kulungan. Dahil meron po talaga yung posibilidad mga ka-farmers na magiging magaan yung ating mga baboy at hindi din maganda yung paglaki nila. Kapag ganitong panahon mga ka-farmers na mainit po, mas mabuti nga po na papaliguan natin ang ating mga baboy tuwing tanghali. Pero yung mga malalaki na po, except po sa biik mga ka-farmers, dahil kapag mga biik pa, hindi pa yan masyadong naiinitan kasi maliit pa po sila, maliit pa din yung consumption nila sa feeds. Unlike yung mga baboy na nasa grower stage. So kapag tanghali at mainit na mainit ang panahon, kailangan talaga na papaliguan natin sila mga ka-farmers. And of course, kailangan natin na stay hydrated yung ating mga alaga. Anytime meron silang tubig na maiinom para hindi po sila ma-dehydrate. Kapag ma-dehydrate po sila, lalo na sa ngayong panahon mga ka-farmers, mag-expect ka talaga na magkakasakit ang iyong mga alaga. So, dapat 24/7 yung ating mga tubig mga ka-farmers ay available para makainom po sila anytime. Merong mga babuyan din mga ka-farmers na naglalagay sila ng parang area dyan na kanal or yung parang area talaga siya kung saan pwedeng maliligo yung ating mga baboy. Pero usually, ina-apply siya kapag malaki po yung kulungan. Pero tulad nito mga ka-farmers, magbigay lang po tayo ng tamang space sa ating mga baboy. Pero kung gusto ninyo, pwede din na i-free range nyo ang inyong mga baboy mga ka-farmers. Merong mga mud, yung mga swampy mud mga ka-farmers kung saan dun po sila maka-dig, dun sila parang anti-stress ng ating mga alaga mga ka-farmers. At alam nyo ba kapag yung mga baboy na mga free range, mas mataas po yung resistensya nila against diseases mga ka-farmers. Proven po talaga yan kasi meron kaming mga baboy na kapag nagkakasakit, pinapalabas po namin yan mga ka-farmers. Nilalapag lang po namin sa lupa para mas madali po yung recovery nila. And so far, okay po naman yung ideya na ganun mga ka-farmers. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon mga ka-farmers. Hindi po talaga yan biro na yung ating mga baboy kapag mainit ang panahon, may possibility po talaga na magaan ito. Lalo na po yung mga pina-fattening natin. Kaya as much as possible, iwasan po natin mga ka-farmers dahil kapag magaan po ang ating mga baboy,
yan po ang pinaka-main reason na malulugi tayong mga hog raisers. So, yan lamang po. I hope na makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.